Alamat ng Ibong Adarna. Pangunahing tauhan. Ibong Adarna, ang mahiwagang ibon. Haring Fernando, pinakamakapangyarihang hari. Don Pedro, ang panganay na anak at mainggit kay Don Juan. Don Diego, ang pangalawa at sunod-sunuran kay Don Pedro. Don Juan, ang bunso at determinadong anak. Iba pang mga tauhan: Doña Leonora, Doña Juana, Doña Maria Blanca, Serpiente, Higante, Doña Isabel, Ulicornio, Haring Salerno, Matandang Leproso, Reyna Valeriana, Ermitaño, Lobo, Malaking Agila. May isang kaharian na ang pangalan ay Berbanya, na pinamumunuan ng isang hari na nagngangalang Haring Fernando. May asawa siyang nagngangalang Reyna Valeriana at mga anak na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan, na pawang nakalinya na susunod na hari ng Berbanya. Nang nagkaroon ng di malamang karamdaman ng hari, hinanap ni Don Pedro ang Ibong Adarna na ang awit lamang ang makapagpapagaling sa sakit. Narating niya ang puno ng Piedras Platas, subalit hindi niya nakita ang ibon dahil siya ay naging bato. Sumunod naman ay si Don Diego. Nakita niya ang Adarna, subalit nakatulog sa ganda ng awit ng Adarna, kaya naging bato. Maluwalhati namang nakarating si Don Juan sa tuktok ng bundok Tabor, at doon ay may nakita siyang ermitaño. Binigyan siya nito ng pagkain at ilang impormasyon tungkol sa Ibong Adarna, pati na rin sa 7 dayap at 1 labaha, upang hindi makatulog. Nang marating niya ang puno, ginamit niya ang mga dayap at labaha. Nang ginamit niya ang mga dayap at labaha, nahuli niya ang Adarna. Tinalian niya ang paa at saka dinala sa ermitaño at nilagay sa loob ng isang hawla. Pinabuhusan ng tubig ang 2 kapatid at naglakad sila patungo sa Berbanya. Pinagtulungan ng 2 si Don Juan upang masolo ang pagiging hari. Ang Adarna ay pangit na at malungkot. Ganon din si Haring Fernando nang makitang hindi kasama ng 2 si Don Juan. Ginamot ng isang uugod-ugod na matanda si Don Juan at umuwi na sa Berbanya. Nakita ng Adarna si Don Juan at ito ay umawit at nagamot si Haring Fernando. Iminungkahi ng Adarna na gawing hari si Don Juan. Iniutos ng hari na ipatapon ang 2, ngunit dahil humiling si Don Juan na huwag na lang, ito ay pinatigil. Pinabantay ng hari ang Adarna sa 3 magkakapatid, ngunit pinuyat ng 2 si Don Juan, kaya nakatakas ang Adarna. Pinahanap ng hari ang may sala. Nagkita-kita ang magkakapatid sa kaharian ng Armenia, at hinikayat nila si Don Juan na doon na lang manirahan. May nakita silang balon at tinangka nila itong lusungin. Tanging si Don Juan lang ang nagtagumpay. Namangha si Don Juan sa ganda ng ilalim ng balon at kagandahan ni Doña Juana. Nag-ibigan ng 2. Napatay ni Don Juan ang higante. Paalis na sana sila nang ipasundo ni Juana kay Don Juan ang bunso niyang kapatid na si Doña Leonora. Umibig din si Don Juan kay Prinsesang Leonora. Sa huli,
ay napaibig din niya si Doña Leonora. Hindi matalo ni Don Juan ang serpiente, kaya siya ay nagdasal. Binigyan ni Leonora si Don Juan ng balsamo at napatay niya ang serpiente. Sila ay umalis ng balon kasama si Juana. Naalala ni Leonora ang singsing na pamana sa kanya ng kanyang ina. Pinatid ni Don Pedro si Don Juan. Nang magkamalay si Doña Maria, nangako si Don Pedro na gagawin siyang reyna. Pinasundo niya si Don Juan sa lobo. Nanaginip si Haring Fernando tungkol kay Don Juan. Nalungkot ang hari nang di makita si Don Juan. Hiniling ni Don Pedro na ipakasal na sila ni Leonora, ngunit hindi pumayag si Leonora. Sa halip, sina Don Diego at Doña Juana ang pinakasal. Lumakas si Don Juan nang mapahida ng tubig mula sa ilog Jordan sa tulong ng lobo. Kinalimutan ni Don Juan si Doña Leonora. Sa halip, siya ay naglakbay patungo sa Reino de los Cristal upang makita si Doña Maria Blanca. Inabot ng 3 taon si Don Juan sa paghahanap sa de los Cristal. May matandang nagbigay sa kanya ng tubig at pagkain. Iginiit ni Don Pedro kay Leonora ang kanyang pag-ibig, subalit si Don Juan lang ang nasa puso ng prinsesa. Sumakay si Don Juan sa isang agila ng ermitanyo patungong de los Cristal. Ninakaw ni Don Juan ang kasuotan ni Doña Maria habang ito'y naliligo. Humingi ng tawad si Don Juan kay Doña Maria at di nagtagal, umibig na rin si Maria kay Don Juan. Pinatuloy ni Haring Salermo si Don Juan dahil ito ay naganap sa kanyang pagsagot. Ibinigay na agad ng hari ang kanyang unang pagsubok kay Don Juan. Ginamit ni Doña Maria ang kanyang mahika upang maisagawa ang pagsubok. At dahil doon, palihim na natuwa si Haring Salermo kay Don Juan. Inilahad na ng hari ang kanyang ikalawang pagsubok kay Don Juan. Ang pangungulekta muli ng 12 na Negrito at si Maria na naman ang gumawa nito. Pagkatapos, ibinigay na ng hari ang kanyang ikatlong pagsubok. Ang paglipat ng bundok sa tapat ng bintana ng kwarto ng hari. Malamang, nagulat ang hari sa pagiging matagumpay ni Don Juan. Tinawanan lamang ni Doña Maria ang ika-4 na pagsubok. Hinayaan lamang ni Maria na matulog si Don Juan habang ginagawa niya ang pagsubok. Nawala ang singsing ng hari sa pagkakatalsik nito sa dagat nang siya ay nasamuog na ipinatayo niya kay Don Juan. Hiniling naman ng hari na ibalik ang bundok sa dating pwesto at patagin bilang ika-5 pagsubok na nagawa naman ni Doña Maria ng maayos. Kinailangan namang tadtarin pa ni Don Juan si Maria upang mahanap ang nawawalang singsing ng hari na naging dahilan ng pagkaputol ng kanyang daliri na nakapaloob sa ika-6 na pagsubok ng hari. Hiniling ng hari kay Don Juan na paumanhin ang mailap at ubod na samang kabayo ng hari bilang huling pagsubok. Nagapi naman ni Don Juan ang kabayo sa tulong ng mga tagubilin ni Doña Maria. Nang mapili ni Don Juan si Maria, ipatatapon dapat ng hari si Don Juan sa Inglaterra. Ngunit nagtanan ang dalawang magkasintahan. Sinumpa ng hari si Maria at saka namatay ang hari. Bumalik si Don Juan sa kaharian ng Brabania at nagsaya ang buong kaharian. Ipinagtapat ni Leonora ang tunay na ginawa ng 2 prinsipe kay Don Juan. Hiniling niya sa hari na magpakasal sila ni Don Juan. Nagpunta si Maria sa Brabania, ngunit hindi siya nakilala ni Don Juan. Nagsagawa ng pagtatanghal si Doña Maria
patungkol sa mga pangyayari at pagsubok nilang dalawa ni Don Juan gamit ang dalawang ita. 3 beses pinalo ng negrita ang negrito, ngunit si Don Juan ang nasasaktan sa mga palong ito. Ngunit wala pa ring maalala si Don Juan. Babasagin na sana ni Maria ang prasko nang maalala siya ni Don Juan. Ipinagtapat ni Doña Maria ang totoong nangyari, kaya naghalit ang hari sa dalawang prinsipe. Isinalaysay ni Doña Maria ang mga nangyari sa kanila ni Don Juan. Nagpakasal sina Doña Maria at Don Juan. Bumalik sa Reino de los Cristal at namuno. Si Leonora naman at si Don Pedro ang nagkatuluyan. Sina Don Pedro at Doña Leonora ang naging bagong reyno at reyna ng kaharian ng Berbanya. Ang alamat ng Ibong Adarna.